Sa gitna ng magulong mundo ng social media, isang post ang umagaw ng aking pansin. Hindi ito basta-basta post lamang, kundi isang video na naging viral. Ang video ay tungkol sa isang lumang larawan ng magkasintahan at sa caption nito may mga tanong kung nasaan na sila ngayon. Habang tinitingnan ko ito, hindi ko mapigilang bumalik sa nakaraan. Ako si Leo at ang babaeng nasa larawan ay si Clara. Ang taong hindi ko makalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Ang pag-ibig namin ay parang kwento sa pelikula. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming relasyon ay nagwakas ng hindi inaasahan. Noon, hindi ko naisip na ang isang simpleng larawan ang magiging tulay para kami ay muling magkita. Ang video ay patuloy na umaani ng libo-libong views at comments at hindi nagtagal, naisip kong ito na ang pagkakataon para makita ko ulit si Clara. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nagpasya akong mag-iwan ng mensahe sa ilalim ng video. Ako si Leo, ang lalaking nasa larawan. Gusto kong makipagkita sa iyo, Clara. Sana mabasa mo ito. Ang aking isinulat. Nag-iwan ito ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya o kung makikita niya ito sa dami ng comments. Lumipas ang ilang araw at habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Hanggang sa isang umaga, nagising ako sa tunog ng aking telepono. Isang notification mula sa social media ang nagbigay ng kakaibang kilig sa akin. Ye Leo, nakita ko ang comment mo. Matagal na rin mula nang huli tayong nag-usap. Kumusta ka na? Ang mensahe ni Clara ay puno ng nostalgia at tanong. Parang bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng aming mga pinagsamahan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at para bang walang lumipas na panahon sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng bawat mensahe ay naroon pa rin ang mga hindi naasagot na tanong. Ano ang nangyari sa amin noon? Bakit kami nagkahiwalay? Sa kabila ng mga tanong, napagkasunduan namin na magtagpo. Ang kaba sa aking dibdib ay nagiging mas matindi habang papalapit ang araw ng aming pagkikita. Sa isip ko, paano kung iba na siya ngayon? Paano kung wala na ang dating pag-ibig na nararamdaman namin para sa isa't isa? Dumating ang araw ng aming pagkikita. Sa isang tahimik na coffee shop, kami nagkasundong magkita. Pagpasok ko, agad kong nakita si Clara. Nandun siya, nakaupo at tila nag-iisip. Nang magtama ang aming mga mata, bumalik ang lahat ng emosyon na matagal ko nang itinago. Lumapit ako at sa bawat hakbang ay ang damdaming hindi ko maipaliwanag. Nang makaupo ako sa harap niya, hindi ko mapigilan ang pagngiti. Hi Clara, ang sabi ko, tila nag-aalangan pa rin. Nag-usap kami tungkol sa mga nangyari sa aming buhay, ang mga pagbabago at natutunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kwento, naroon pa rin ang tensyon. Alam kong may mas malalim na dahilan ang aming pagkikita, ngunit hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan. Sa gitna ng aming kasiyahan, naroon ang mga tanong na hindi pa rin nasasagot. At sa aking isip, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Paano kung ang pagkikita namin ay hindi lamang para sa closure, kundi para sa isang bagong simula? Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa kanya, ngunit alam kong may kailangan akong gawin. Sa pag-uwi namin, isang pangyayari ang nagbigay ng bagong twist sa aming kwento. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, agad akong umupo sa sofa at binuksan ang aking telepono. Sa dami ng mga notifikasyon, may isang post na agad na pumukaw sa aking atensyon. Isang viral post mula sa isang kilalang page sa social media ang nagpapakita ng larawan ng isang lumang Polaroid na kuha sa isang parke. Ang pamagat ng post ay nagtagpo muli na sinundan ng maikling kuwento tungkol sa isang magkasintahan na nagkahiwalay pero nagkita muli sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang binabasa ko ito, tila may kung anong kumurot sa aking puso. Napabuntong hininga ako habang naalala ang aking nakaraan. Ang larawan sa post ay tila pamilyar,
ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Hanggang sa mapansin ko ang isang komento mula sa isang kaibigan na nagtag sa akin at sinabing, "Parang kayo ni Mia ito. Mia, ilang taon na rin mula nang huli ko siyang makita. Siya ang babaeng minahal ko ng lubos, ngunit napilitang iwan dahil sa mga sitwasyon na wala akong kontrol. Nagtungo siya sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na muling mag-usap o magkita pa. Sa kabila ng mga taon, hindi ko siya nakalimutan. Maraming beses kong pinilit na mag-move on, ngunit tila ba may kulang sa anumang relasyon na pinasok ko. Ngayong nakita ko ang post na ito, hindi ko maiwasang mag-isip. Posible bang kami ang tinutukoy dito? Dahil sa labis na pag-uusyoso, agad kong kinontak ang admin ng page at tinanong kung may paraan ba upang malaman kung sino ang nag-post ng orihinal na larawan. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit sa kabila ng lahat, umaasa akong may magandang mangyayari. Makalipas ang ilang oras, habang abala sa panunood ng serye sa Netflix, may dumating na mensahe mula sa admin. Ayon sa kanya, ang nagpadala ng larawan ay isang babaeng nagngangalang Mia. Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Gusto kong tumalon sa tuwa, ngunit may bahagi rin sa akin ang nag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin nito? Nais ba niyang magkita muli o simpleng alaala lamang ito? Bago pa man ako lamunin ng aking mga katanungan, nagdesisyon akong sulatan si Mia sa pamamagitan ng email. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, nagpasya akong maging tapat at diretso. Sinabi ko sa kanya kung paano ako naapektuhan ng post at tinanong ko siya kung maaari kaming magkita. Makalipas ang ilang araw, habang abala ako sa trabaho, may dumating na email mula sa kanya. Ang kaba at excitement ay naghalo sa aking dibdib habang binubuksan ko ang mensahe. Sa kanyang simpleng tugon, sinabi niya na siya rin ay nagulat nang makita ang post at nais niyang magkita kami sa parehong parke kung saan kuha ang larawan. Nang araw ng aming pagkikita, hindi ko mapigilang kabahan. Habang papalapit ako sa parke, ang dami ng alaala na bumabalik sa akin. Ang mga tawanan, ang mga simpleng pag-uusap, at ang mga pangarap na aming binuo noon. Pagdating ko sa parke, agad kong hinanap ang lugar kung saan kuha ang larawan. At doon, sa ilalim ng parehong puno, nakita ko siya. Si Mia, ang babaeng matagal ko nang hindi nakita, ngunit hindi ko kailanman nakalimutan. Naglakad ako papunta sa kanya at sa bawat hakbang, tila ba bumabalik ang lahat ng damdamin na matagal ko nang itinago. Nang magkatapat na kami, nagkatitigan kami at parehong napangiti. Sa simpleng hi, tila ba bumalik ang lahat ng koneksyon na aming nawala sa mga nakaraang taon. Habang nag-uusap, nalaman ko na marami rin siyang pinagdaanan. Marami rin siyang gustong ikwento, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang aming koneksyon. Ang mga oras ay tila lumilipad habang patuloy kaming nagkukwentuhan hanggang sa dumating ang oras para umuwi. Habang papalayo kami sa parke, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya ako na muli kaming nagkita ni Mia. Gayunpaman, sa gitna ng aming pag-uusap, may nabanggit siya na tila ba may hindi siya sinasabi. Isang bagay na tila bumabagabag sa kanya. Bago kami maghiwalay, naisip kong itanong sa kanya, "Mia, may gusto ka bang sabihin na hindi mo pa nasasabi?" Ngunit bago pa man siya makasagot, nagring ang kanyang telepono. Agad niyang sinagot ito at sa kanyang mukha ay bumungad ang isang seryosong ekspresyon. Habang nag-uusap siya sa telepono, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano kaya ang dahilan ng biglaang pagbabago ng kanyang ekspresyon? At doon nagtapos ang araw na iyon, may masaya at may halong kaba. Ang tanong sa aking isipan ay hindi pa rin nasasagot. Ano kaya ang dapat kong asahan sa aming muling pagkikita? Hindi ko maipaliwanag ang kabog ng dibdib ko habang nakaupo sa isang tahimik na kafe. Sa harap ko ang laptop na nagbukas ng mga posibilidad na matagal ko nang kinalimutan.
Ang viral post na kumalat sa social media ay tila isang alon ng alaalang matagal kong itinago sa kailaliman ng puso ko. Sa kabila ng paglipas ng mga taon, hindi ko akalaing ang simpleng larawan naming dalawa ni Mia nakuha sa isang lumang parke ay muling maghahatid sa akin sa kanya. Ang post na iyon ay nagpakita sa akin ng mga komento, mga likes at libu-libong shares. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Isang lumang kaibigan, isang random na tao, o baka siya mismo ang nag-upload. Pero ang mas mahalaga ay ang mensahe ni Mia na sa wakas ay dumating sa inbox ko. Hindi ko inasahan na makikita ko ang larawang iyon, sabi niya. Naalala ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagdala sa akin ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang alaala ng mga tawanan, ng mga pangako, ng mga gabi ng pagkukwento sa ilalim ng bituin ay bumalik sa akin. Pero sa likod ng lahat ng ito ay ang masakit na katotohanang kami ay nagkahiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan, sa mga desisyong hindi namin napagkasunduan. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mararamdaman ni Mia sa muling pagkikita. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagpasya akong magpatuloy. Nagkasundo kaming magkita sa lugar kung saan kuha ang viral na larawan. Isang parke na puno ng mga alaala. Habang papalapit ako sa parke, ramdam ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Ngunit ang puso ko ay nakatuon lamang sa isa. Unti-unti kong nakikita si Mia nakatayo sa ilalim ng puno kung saan kami madalas na nagkukwentuhan noon. Ang kanyang nangiti ay hindi nagbago, maliban sa pagkalalim ng kanyang mga mata na tila puno ng mga karanasan at emosyon. Ang tagal na, Adrian, bungad niya, ang kanyang tinig ay puno ng saya at lungkot. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Alam mo, hindi ko rin inasahan. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero heto tayo, parang sinadya ng tadhana. Nag-usap kami, nagbahagi ng mga kwento ng aming mga naging buhay mula nang kami maghiwalay. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga paglalakbay, sa kanyang mga bagong kaibigan, at sa kanyang mga pangarap. Ako naman ay nagbahagi ng aking mga pagsubok, ng mga natutunan ko sa paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila ng saya ng muling pagkikita, hindi ko maiwasang maramdaman ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata tuwing napag-uusapan ang aming nakaraan. Hindi ko alam kung paano kami makakausad mula sa mga sugat na iniwan ng aming paghihiwalay. Hindi ko alam kung paano tayo makakabalik sa dati, sabi niya, bumabalik ang seryosong tono sa kanyang tinig. Mia, hindi ko rin alam, tugon ko, hinahanap ang tamang mga salita. Pero ang alam ko, gusto kong subukan. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa. Tahimik siya, tila nilalabanan ng agos ng emosyon. Ngunit sa kabila nito, nakita ko ang bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Ang pag-asa na baka maaari naming muling buuin ang aming nasimulan. Adrian, gusto kong malaman ang lahat, pero natatakot pa rin ako. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, naramdaman ko na ito ang pinakamahalagang desisyon sa aming buhay. Kung paano namin haharapin ang pag-aalinlangan ay magdidikta kung paano kami makakabuo muli ng kwento. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkabigla. Hindi ko ito inaasahan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng saya at takot. Anong nangyari? Tanong ko, nag-aalala sa biglang pagbabago ng sitwasyon. Adrian, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo, ngunit kailangan kong umalis. May nangyari sa pamilya ko, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng takot sa aking dibdib. Ang muling pagkikita namin ay tila isang panimula, ngunit ngayon ay tila isang cliffhanger na hindi ko alam kung paano tatapusin.
Habang siya ay nagmamadaling umalis, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging kinabukasan namin. Ang larawan na naging sanhi ng aming muling pagkikita ay nagbukas ng pintuan. Ngunit tila may mga bagong balakid na kailangan naming harapin. Sa pag-alis ni Mia, naiwan akong nag-iisa sa parke, puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ang kwento namin ay hindi pa tapos, ngunit ang tanong kung paano ito magpapatuloy ay nananatiling walang kasagutan. Sa kabila ng pagod sa trabaho, hindi ko maiwasang muling isiping muli ang mga nangyari sa mga nakaraang linggo. Ang viral post na sinimulan kong kaswal na i-share ay nagkaroon ng hindi inaasahang resulta. Ang post na iyon ay hindi lamang naging usap-usapan sa social media, kundi naging daan upang muling magtagpo ang mga landas namin ni Mia, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo. Sa totoo lang, hindi ko na inisip na makikita ko pa siya. Nang huli kaming mag-usap, nagdesisyon kaming tuluyang maghiwalay. Pareho kaming may kanya-kanyang pangarap na nais tuparin at sa tingin namin, mas magiging madali kung hindi na kami magkasama. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula ang lahat. Isang simpleng larawan na may caption na puno ng alaala ang aking in-upload. Hindi ko inaasahan na magiging viral ito. Nagulantang ako nang makita ang mga notification sa aking phone. Isang comment ang umagaw ng atensyon ko. Isang comment galing kay Mia. "Na-miss kita, ang daming alaala sa larawang ito." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sandaling iyon. Nagsimula ang puso kong bumilis ang tibok kahit pa naisip kong marami ang makakakita sa comment na iyon. Naging masalimuot ang pakiramdam. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa muling pagkikita namin. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Muling nanumbalik ang mga alaala at damdamin. Parang kahapon lang nang magkasama kami sa mga paborito naming lugar. Sinubukan naming bumalik sa dati kahit alam naming may mga nabago na sa aming mga sarili. Isang gabi, nagdesisyon kaming magkita. Pareho kaming kinakabahan, ngunit puno ng pag-asa. Nagkita kami sa isang maliit na kafe na madalas naming tinatambayan noon. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang papalapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong saya. Ang kanyang ngiti ay nagbigay sa akin ng aliw at kapanatagan. "Mia," sabi ko na may halong kaba, "ang daming nangyari, ano?" "Oo, pero masaya ako na nagkita ulit tayo kahit paano," sagot niya habang umupo sa harap ko. Nag-usap kami ng matagal, nagkwento tungkol sa mga pagbabago sa buhay namin. Pareho kaming nagmature, mas marami na kaming karanasan. Masaya kaming balikan ng mga alaala, ngunit alam namin na hindi ito magiging madali. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong may kakaibang nangyayari. Parang may hindi siya sinasabi, may lihim na bumabagabag sa kanya. Sinubukan kong tanungin siya, ngunit umiwas siya sa paksa. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapakalma. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, tumunog ang kanyang telepono. Nagpaalam siya saglit upang sagutin ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang nakikinig sa kabilang linya. Pagbalik niya, may kakaibang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. "Tara, maglakad-lakad muna tayo," sabi niya, tila gustong ilihis ang usapan. Napansin ko ang bigat sa kanyang mga hakbang habang naglalakad kami sa kahabaan ng daan. Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil at huminto sa isang gilid. "May kailangan akong sabihin sa'yo," aniya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. Ang paligid ay tila nag-pause, naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit naramdaman kong ito ang magiging pagbabago sa aming kwento. "Mia, ano yon?" tanong ko,
Pilit na pinapakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. May kasama ako sa buhay ngayon at hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Hindi ko inakala na magbabago ang lahat nang muli tayong magtagpo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong balitang ito. Ang saya na naramdaman ko kanina ay tila unti-unting naglaho na pinalitan ng pag-aalala at pagkalito. Mia, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi siya sumagot agad. Muli, bumagsak ang katahimikan sa paligid. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon at sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. Mahalaga ka pa rin sa akin kahit ganito ang sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito pero gusto kong malaman mo. Sagot niya, puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang hinahangad kong muling pagkikita ay nagkaroon ng hindi inaasahang twist. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong pag-isipan ang mga susunod na hakbang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong balita. Ngunit alam kong ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Sa pag-uwi ko, puno ng pag-iisip ang aking isipan. Ang hindi inaasahang balita ni Mia ay nag-iwan ng marka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong sitwasyon. Ngunit alam kong ito ang simula ng isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Matapos ang ilang linggong pag-aabang sa social media, isang umaga ay nagising akong tila may kakaibang pakiramdam. Ang aking puso ay tila kumakabog ng mabilis, marahil dahil sa pag-asang makikita ko na sa wakas si Luna. Hindi ko pa rin makalimutan ang post na iyon na naging dahilan ng lahat ng ito. Isang larawan namin ni Luna. Kuha sa parke noong huli kaming magkasama. Sino ang nag-post nito at paano ito naging viral ay nananatiling misteryo. Ngunit ang isang bagay ay siguradong sigurado. Inabot ko ang tamang tao. Habang papunta ako sa isang coffee shop na dati naming pinupuntahan ni Luna, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman ito ng simpleng mensahe. Nandito ako. Hintayin kita. Ang mga salitang iyon ay nagpatibok sa aking puso ng mas mabilis kaysa dati. Hindi ko na inisip kung sino ang nagpadala nito. Ang mahalaga ay nagbigay ito ng pag-asa na muli kaming magkikita. Pagdating ko sa coffee shop, nagdahan-dahan akong pumasok. Puno ito ng mga tao katulad ng dati, ngunit tila ibang-iba ang pakiramdam ngayon, parang may magic sa hangin. Inilibot ko sang aking mga mata, hinahanap ang pamilyar na mukha. Sa isang sulok, may nakita akong babaeng nakatalikod. Ang kanyang buhok ay tila kilalang kilala ko. Lumapit ako, umaasa at natatakot sa maaring mangyari. Luna, tawag ko, puno ng pag-asam. Unti-unting humarap ang babae at sa aking harapan ay si Luna nga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng dati, ngunit may kakaibang lungkot at saya rin na bumabalot dito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung paano magsisimula. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang kwento ng mga taon na lumipas nang wala kami sa piling ng isa't isa. Matagal na, wika niya, boses na puno ng damdamin. Tumango ako, hindi makapagsalita. Sa loob ng mahabang sandali, kami ay nanatiling tahimik, nagmamasid sa isa't isa. Tila nagsasalita ang aming mga puso sa paraang hindi kayang bigkasin ng mga salita. Sa wakas, umupo kami at nagsimula na kaming mag-usap. Muling inaayos ang mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Sa aming kwentuhan, nalaman ko kung paano siya lumipat sa ibang lugar para sa kanyang trabaho. Kung paano siya umasa na makikita rin ako sa pamamagitan ng mga social media post. Hindi ko mapigilang itanong kung sino ang nag-post ng larawan namin. Ngunit ngumiti lamang siya, tila may alam na hindi niya sinasabi. Habang tumatakbo ang oras, unti-unting bumalik ang dating saya at kilig na nararamdaman namin noon. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan,
May nararamdaman akong ibang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na parang may mali o may kulang. Bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin siya. Luna, paano mo nalaman ang tungkol sa post na iyon? Napatingin siya sa akin, tila nag-iisip, bago niya sinagot ang tanong. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang nag-post niyon, pero may nararamdaman akong kilala ko kung sino. Bago ko pa man maitanong kung sino, isang tawag mula sa kanyang telepono ang nag-interrupt sa aming pag-uusap. Sinagot niya ito at ang kanyang ekspresyon ay biglang nag-iba mula sa saya at excitement, naging pag-aalala at pagkabigla. Tumayo siya, humingi ng paumanhin at sinabing kailangan niyang umalis. Babalik ako, nangangako ako, sabi niya habang inaayos ang kanyang bag. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit ngumiti lamang siya, isang ngiti na puno ng sikreto. Habang palayo siya, isa pang mensahe ang dumating sa akin mula sa parehong hindi kilalang numero. Hindi ito ang huling beses na magkikita kayo. May kailangan ka pang malaman. Nang bumalik ang tingin ko sa direksyon ni Luna, siya ay wala na. Sa gitna ng coffee shop, nag-iisa akong nakaupo, puno ng tanong at pag-aasam. Sino ang nasa likod ng post na iyon? Ano ang kailangang malaman ni Luna? At higit sa lahat, ano ang mga sikreto sa likod ng kanyang ngiti na hindi niya sinabi? Sa kabila ng muling pagkikita namin, isang bagay ang malinaw. Ang kwento namin ay hindi patapos. Sa likod ng reunion namin ay may nakatagong misteryo na kailangan kong tuklasin. Ang pag-asa ay buhay pa rin, ngunit ang pag-aalinlangan ay nananatili. Sa paglabas ko ng coffee shop, alam ko na ang susunod na hakbang ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig namin ni Luna, kundi tungkol sa pag-unawa sa mga lihim na bumabalot sa aming nakaraan. Ngunit paano ko sisimula ng paghahanap na ito kung ang tanging bakas ay isang viral post at isang hindi kilalang numero? Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy akong umaasa na sa susunod na pagkakataon, hindi na lang kami magkikita. Kami ay magtatagpo para sa isang malinaw at buong simula. Ngunit sa ngayon, ang kwento namin ay nananatiling isang palaisipan na naghihintay na malutas. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Parang isang panaginip na unti-unting nagiging totoo habang tumatakbo ang oras. Si Mia, ang dating pag-ibig na akala ko'y nawala na sa hangin, ay muling bumalik sa buhay ko dahil lang sa isang viral na post sa social media. Isang larawan ng isang lumang sulat na di ko inaasahang magdadala sa amin sa muli naming pagkikita. Nasa isang maliit na kafe ako sa sulok ng lungsod, ang paborito naming tambayan noon. Nakaupo ako sa parehong mesa kung saan namin madalas pinapag-usapan ang aming mga pangarap. Sa harapan ko ay isang tasa ng kape na unti-unting lumalamig habang hinihintay ko siyang dumating. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik sa akin, tulad ng mga alon na walang tigil na tumatama sa pampang. Sa loob ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Mia. Hindi nagbago ang kanyang nangiti, iyon pa rin ang nangiting bumihag sa puso ko mula pa noon. Ang kanyang presensya ay tila isang ilaw na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Lumapit siya sa akin at ang mga mata niyang puno ng emosyon ay tila naglalabas ng mga kwento ng mga panahong lumipas. Mia, wika ko, may halong kaba at pananabik sa aking boses. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngumiti siya at umupo sa silya sa harapan ko. Simulan natin sa kung bakit tayong dalawa narito ngayon, sagot niya habang nakangiti, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagsimula kaming mag-usap, ang bawat salita ay tila isang hakbang patungo sa aming nakaraan. Ang mga sugat ng mga panahong hindi magkasama ay unti-unti naming tinatahi, habang ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan ay muling nabubuhay. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon.
isang pagkakataon na akala ko'y hindi na darating. Sa bawat kwento, sa bawat tawa, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya na muling bumabalot sa akin. Parang walang nagbago, parang kami pa rin ang parehong magkasintahan na puno ng pangarap at pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may nakikita akong kapiraso ng kalungkutan. Isang tanong na hindi ko mabatid. Mia, anong nangyari sa atin noon? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala at pagdududa. Bakit tayo nagkahiwalay? Napabuntong hininga siya at saglit na tumingin sa labas ng bintana. Tila hinahanap ang sagot sa pagitan ng mga ulap. May mga bagay na kailangan kong ayusin sa sarili ko. Mga tanong na kailangang masagot. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo noon. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit at pagsisisi. Ngunit bago ko pa man siya masagot, may narinig kaming tunog mula sa kanyang telepono. Nagulat kami pareho nang makita ang mensahe. Isang mensahe mula sa isang estranghero na tila nagbabanta. Ang pangalan nito ay hindi pamilyar, ngunit ang nilalaman ng mensahe ay malinaw. Alam ko kung ano ang ginawa mo, Mia. Hindi mo ito maitatago magpakailanman. Ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga at ang takot na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit alam kong hindi ko siya pwedeng iwan sa ganitong sitwasyon. Ang mga tanong na pumapasok sa isip ko ay tila mga kaguluhang hindi maitatago. Sino ang estranghero at ano ang kanyang nalalaman? Habang nagpatuloy ang aming usapan, nararamdaman ko ang pag-iiba ng hangin sa pagitan namin. Ang dating maliwanag na pag-uusap ay napalitan ng tensyon. Isang tensyon na hindi ko alam kung paano lulutasin. Ano ang lihim na itinatago ni Mia? Ano ang ginawa niya na nagdala sa amin sa ganitong sitwasyon? Sa huli, nagpasya kaming umalis sa kafe. Ngunit sa aking paglabas, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Isang pakiramdam na may mali, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ang estranghero, ang banta at ang lihim ni Mia. Lahat ng ito ay tila isang malaking palaisipan na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa aking isipan, isa lang ang tiyak. Sa kabila ng lahat ng ito, handa akong ipaglaban si Mia. Ngunit paano kung ang lihim na ito ang maging hadlang sa aming kinabukasan? Ito ang tanong na patuloy na bumabalot sa akin habang kami naglalakad sa ilalim ng mga bituin. Magkasama ngunit puno ng mga tanong na hindi masagot. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng kalsada, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Ngunit ang tunay na lamig ay nagmumula sa mga tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Mga tanong na maaaring magdala sa amin sa isang hindi inaasahang landas. Pagkatapos ng mahaba at mas alimuot na araw sa opisina, naupo ako sa tabi ng aking kama. Hawak ang aking telepono. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa viral na post na naging sanhi ng aming muling pagkikita ni Clara, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang post na iyon ang tila nagbigay daan sa pagbabalik ng damdaming pilit kong nililimot. Noong una, akala ko'y isa lamang simpleng larawan ang nakita ko sa social media. Isa sa maraming post na palaging lumilitaw sa aking feed. Ngunit nang makita ko ang nangiti ni Clara, ang mga mata niyang puno ng sikat ng araw, tila tumigil ang mundo ko. Lahat ng alaala namin ay bumalik ng buong lakas at sa isang iglap, naramdaman ko ang pangungulila. Nagsimula ang lahat nang mag-viral ang larawan ng isang lumang coffee shop sa Maynila, ang paborito naming tambayan. Ang post ay tungkol sa pagsasara ng shop dahil sa pandemya. Maraming nagbigay ng kani-kanilang alaala sa lugar na iyon at isa si Clara sa mga nagkomento. Ang komento niya na puno ng pagnanasa at pag-asa, ang siyang nagbigay ng daan para sa aming muling pagkikita. Nagulat ako nang makita ang pangalan ni Clara sa post na iyon. Matagal na kaming hindi nag-uusap
At ang huling pag-uusap namin ay puno ng sakit at hindi pagkakaintindihan. Ipinangako ko sa sarili kong hindi na kami muling magkikita. Ngunit iba ang iniisip ng puso ko at ng tadhana. Nagdesisyon akong i-message siya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Bakit nga ba hindi ako makapagpigil? Siguro dahil sa pag-asang may pagkakataon pa kaming ayusin ang lahat. Nagkita kami sa coffee shop, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa aming muling pagkikita, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanya. Mas makulay ang kanyang pananamit, mas tiwala sa sarili, at ang kanyang ngiti mas maliwanag kaysa dati. Pero sa kabila ng mga ito, naroon pa rin ang Clara na minahal ko. Ang Clara na nagbigay ng kahulugan sa bawat araw ko. Ang dami nang nangyari, bungad niya habang nakangiti. Tumango ako, pilit na pinipigil ang pag-agos ng emosyon. Oo, ang dami nga, sagot ko. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay, mga alaala, mga plano. Nakakatawa, pero para bang walang nagbago. Para bang ang mga tao ng pagkakalayo ay saglit lamang na nawala. Sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, naging mas malinaw sa akin na si Clara pa rin ang babaeng gusto kong makasama. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang pag-aalala. Naramdaman kong may bumabagabag sa kanya. Hindi ko siya pinilit na magkuwento, pero alam kong may kailangan siyang sabihin. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Sambit niya sa mahina ngunit seryosong tono. Nagulat ako, pero naghintay ako. Ano yon, Clara? Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. May isang tao sa buhay ko ngayon. Bumagsak ang mundo ko sa mga salitang iyon. Isang tao? Sino? Ano ang kahulugan nito para sa amin? Hindi ko alam kung paano magre-react, pero alam kong hindi ko siya pwedeng pilitin. Hindi ko siya pwedeng pigilan. Sa kabila ng sakit na naramdaman ko, ngumiti siya sa akin ng may pag-asa. Pero ikaw ang unang nagpaikot ng mundo ko. Ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Sa kabila ng kanyang pag-amin, naroon ang pag-asa. Isang pag-asa na kahit may iba sa kanyang buhay, may puwang pa rin ako. Ngunit paano? Paano kami magiging kami kung may iba na sa kanyang buhay? At doon ko naisip, ito ang twist. Ang twist na hindi ko inakala. Ang twist na magbubukas ng panibagong kabanata sa aming kwento. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga bagong balakid, naroon pa rin ang pag-asa. Ngunit ang pag-asang ito ay puno ng hindi tiyak na hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan namin ni Clara. Pero alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga ngiti at luha, sa likod ng mga viral na post at muling pagkikita, naroon ang pag-asang kami pa rin sa dulo ng lahat. At sa pagtatapos ng gabing iyon, umalis ako sa coffee shop na may halong saya at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ang alam ko, ang kwento namin ni Clara ay puno ng twists and turns na kailangang harapin. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang puno ng pag-asa, kahit sa gitna ng hindi inaasahang mga pangyayari. At sa kabila ng lahat, umaasa akong sa dulo ng lahat ng ito, kami pa rin. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong ipako ang aking tingin sa bawat umaga at gabi, sa kabila ng mga alaala na tila nakatuon sa akin. Hindi ko inaasahan na ang isang viral na post ang magbabalik sa akin sa mga alaala ng nakaraan. Hindi ko inaasahan na may puwang papala sa puso ko para sa mga damdaming matagal ko nang ibinaon. Nagising ako isang umaga na tila may kakaibang pakiramdam. Isang bagay na nagsasabing may mahalagang mangyayari, kahit wala naman akong ideya kung ano iyon. Habang ini-scroll ko ang aking telepono, napadpad ang aking mga mata sa isang post na patuloy na nagiging usap-usapan. Isang larawan mula sa aming nakaraan, isang tagpo sa isang coffee shop na madalas naming pinupuntahan. Napaisip ako kung paano ito naging viral. Sino ang nag-upload? Bakit ngayon?
Sinubukan kong baliwalain ito, ngunit hindi ko magawa. Ang alaala ng mga tawanan, mga pangarap, at mga pangako ay bumalik sa akin. Lalo na ang kanyang ngiti, ang nag-iisang bagay na palaging alam kung paano magpawala ng lahat ng aking mga takot. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isip ang ideya na baka siya rin ay nakakita ng post na iyon. Baka siya rin ay nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari kung magtagpo muli kami. Sa isang iglap, napagdesisyonan kong sundan ang aking kutob. Nagpasiya akong puntahan ang coffee shop na iyon kahit pa alam kong malabong naroon siya. Pagdating ko doon, tila walang nagbago sa lugar. Ang mga paborito naming sulok, ang amoy ng sariwang kape, at ang tunog ng mga taong abala sa kani-kanilang kwento. Naupo ako sa isang mesa na palaging aming pinupwestuhan noon. Habang hinihintay ko ang aking order, hindi ko maiwasang muling balikan ang mga alaala ng aming masayang nakaraan. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang paggalaw ng pinto ng coffee shop. Isa itong kilalang tunog, ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Paglingon ko, nakita ko siyang pumasok. Ang babae na matagal ko nang hindi nakikita. Ang babaeng minsang naging bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumayo ba ako, ngumiti, o manatili na lamang sa aking kinauupuan at magpanggap na hindi ko siya nakikita? Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Nagtagpo ang aming mga mata at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng damdamin. Ang kaba, ang saya, at ang takot na baka matapos na naman ito ng hindi inaasahan. Lumapit siya sa akin, tila may alinlangan sa bawat hakbang. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng lakas ng loob. Naupo siya sa harap ko at sa unang pagkakataon, muling narinig ko ang kanyang boses, ang boses na matagal ko nang kinasabikan. "Kumusta ka na?" Tanong niya na tila puno ng emosyong hindi ko maipaliwanag. "Maayos naman," sagot ko, pilit na itinatago ang aking kaba. "Ikaw, kumusta?" Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok ang isang grupo ng mga tao sa coffee shop. Sila ang mga taong kilala namin, mga kaibigan, mga kakilala mula sa nakaraan. Ang ilan sa kanila ay may dalang kamera na tila nag-aabang ng isang bagay. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang nangiti sa kanyang mga labi, ang nangiti na tila may alam sa nangyayari. "Ano ito?" Tanong ko, hindi makapaniwala sa sitwasyon. Ngunit sa halip na sumagot, kinuha niya ang kanyang telepono at pinakita sa akin ang isang video. Isang video ng isang tao na nagpapaliwanag kung paano nila planong ipagtagpo kaming dalawa. Isa itong prank, isang sorpresa mula sa mga kaibigan namin na nagmamahal sa aming dalawa. Napatawa ako, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang saya sa aking puso. Ang saya ng muling pagkikita, ang saya ng muling pag-asa. Ngunit sa likod ng saya, naroon ang isang tanong na hindi ko maialis sa aking isip. Ano na ang mangyayari sa amin? Ano ang susunod na kabanata ng aming kwento? Sa kabila ng lahat, isa lang ang tiyak ko. Sa muling pagtagpo namin, ang aming mga puso ay muling nabuhay sa isang kwento na hindi namin inaasahang muling magsisimula. At habang lumilipas ang oras, ang mga mata namin ay nagtagpo muli, puno ng pag-asa, puno ng saya. Ngunit sa likod ng nangiti, may isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang lihim na sa oras na iyon ay hindi ko pa alam. Ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano, isang plano na magpapabago sa lahat. Sa dulo ng araw na iyon, habang naglalakad kami palabas ng coffee shop, may isang tawag na dumating sa kanyang telepono. Isang tawag na may dala ng balita na babago sa aming mga buhay. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos, kundi nagsisimula pa lamang sa isang bagong kabanata. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga nangyari. Nang makita ko ang viral na post na iyon,
Hindi ko akalaing iyon ang magiging daan para sa isang muling pagtatagpo. Isang larawan na puno ng mga alaala at damdamin. Sa bawat pag-scroll ko sa aking telepono, hindi ko maiwasang balikan ang sandaling iyon. Ang sandaling nakita ko si Mia sa isang post na umabot sa libu-libong likes at shares. Hindi ko alam kung paano naging viral ang post na iyon, pero isa itong patunay na ang mundo ay puno ng mga sorpresa. Nagkita kami ni Mia sa isang maliit na kafe sa tabi ng tabing dagat. Ang paborito naming tagpuan noong kami ay magkasintahan pa. Habang papalapit ako, naisip ko ang mga panahong magkasama kami, ang mga tawanan, ang mga tampuhan at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Sa kabila ng mga taon na lumipas, tila hindi nagbago ang kanyang nangiti. Ang nangiting palaging nagpaalala sa akin kung bakit ako nahulog sa kanya. Matagal na rin, Adrian, wika ni Mia habang umupo siya sa harap ko. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at kasiyahan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nag-umpisa kaming mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa trabaho, sa mga kaibigan, sa mga nangyari sa aming buhay. Ngunit sa ilalim ng mga usapang iyon, naroon ang tanong na hindi ko magawang itanong. Bakit tayo naghiwalay? Habang patuloy ang aming kwentuhan, napansin ko ang isang bagay. Ang kanyang mga mata, kahit pa puno ng saya, ay tila may itinatagong lungkot. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin, pero may bahagi sa akin na gustong alamin kung ano ang nasa likod ng lungkot na iyon. Sa bawat pagkakataon na magtatagpo ang aming mga mata, tila may bumabalik na damdamin, isang damdamin na matagal ko nang kinalimutan. Alam mo, Adrian, biglang sabi ni Mia, kahit ano pa man ang nangyari sa atin noon, nagpapasalamat ako sa viral na post na iyon. Hindi ko akalaing magiging daan ito para magkita tayo muli. Ngumiti ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Oo, nakakagulat talaga. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga ngiting iyon, may isang tanong na hindi ko maiwasang itanong. Mia, may isang bagay akong gustong malaman. Noong mga huling araw natin, ano ba talaga ang nangyari? Bakit tayo nagkalayo? Sa tanong na iyon, tumahimik si Mia. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng mga alaala na matagal nang nakatago. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong may gustong lumabas na kwento mula sa kanyang puso. Adrian, sabi niya, noong mga huling araw natin, may mga bagay na hindi ko na sinabi sa iyo. May mga bagay na hindi ko alam kung paano sasabihin. Ngunit ngayon, sa muling pagkikita natin, nais kong maging tapat. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa mga susunod niyang sasabihin. Noong mga panahong iyon, may nangyari sa aking pamilya. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Kinailangan kong umalis ng biglaan at sa aking pag-alis, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Nagulat ako sa kanyang sinasabi. Hindi ko inakala na may ganitong kwento pala sa likod ng aming paghihiwalay. Mia, sana sinabi mo sa akin. Sana hinayaan mo akong makatulong. Ngunit bago pa man makasagot si Mia, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pinili niyang sagutin ito at sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay biglang naging puno ng pag-aalala. Adrian, kailangan kong umalis, sabi ni Mia, halatang nagmamadali. May emergency, pasensya ka na. Agad siyang tumayo, iniwan ako sa mesa na puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ang huling ekspresyon ni Mia ay tila may sinasabing hindi maganda. Habang nakaupo ako roon, iniisip ko ang mga nangyari. Ang mga tanong na hindi nasagot, ang mga damdaming hindi na ipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero ang muling pagtatagpo namin ni Mia ay tila isang simula ng mas komplikadong kwento.
Sa pag-alis ni Mia, iniwan niya ang isang bagay sa mesa, isang maliit na envelope na may nakasulat na pangalan ko. Binuksan ko ito at sa loob ay isang liham. Adrian, may kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng harapan, pero sana maintindihan mo. Hindi ko na kayang itago pa at sa muling pagkikita natin, sana maging daan ito para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay tila isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa kabila ng mga tanong na naiwan, alam kong may dahilan ang lahat ng nangyari. At sa pagdating ng mga bagong pagsubok, handa akong harapin ang mga ito, kasama si Mia sa kabila ng lahat ng mga hindi pa malinaw na sagot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko sa kasalukuyan. Parang ang mundo ay nagkaroon ng ibang kulay, mas maliwanag, mas makulay. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng post na hindi ko inaasahang magiging daan para makatagpo muli ang dating pag-ibig na akala ko'y tuluyan nang nawala sa akin. Naalala ko pa ang mga araw na tila walang hangganan, ang saya, mga alaala ng mga tawanan at kulitan, mga usapan na hindi natatapos at mga pangarap na sabay naming binuo. Si Ana, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo, ang babaeng nagpatibok ng puso ko sa paraang hindi ko inakala. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay nawala at ang mga pangarap ay naglaho na parang bula. Ang dahilan? Isang hindi pagkakaintindihan, isang maling akala na hindi na namin nagawang ituwid. Simula noong naging viral ang post ni Ana sa social media, hindi ko na napigilang sundan ang bawat update. Ito'y isang larawan ng isang lugar na madalas naming pinupuntahan noon, ang lumang coffee shop sa kanto ng aming eskinita. Ang caption ay puno ng nostalgia at sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang kanyang kalungkutan at ang hindi niya masabing pananabik sa nakaraan. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagdesisyon akong magpadala ng mensahe sa kanya. Isang simpleng, "Kamusta ka na?" na naglalaman ng lahat ng damdaming hindi ko maipahayag. Hindi ko inaasahan na tutugon siya, ngunit nagawa niya. Ang pagkakatanggap ko ng tugon mula sa kanya ay tila muling pagbuhay ng isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natulog. Nagkasundo kaming magkita muli sa lugar na iyon, sa lumang coffee shop na puno ng alaala. Habang papalapit ako sa pinto, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Nag-aalala ako kung paano siya haharapin. Maraming taon na ang lumipas at hindi ko alam kung ang damdamin ko ba ay sapat pa upang muling simulan ang lahat. Pagpasok ko, nakita ko siya agad. Hindi nagbago ang kanyang namangiti, ang nangiting iyon na palaging nagpaparamdam sa akin na tila kaya kong harapin ang lahat. Sa sandaling iyon, nag-uumapaw ang saya sa aking dibdib. Nag-usap kami, nagkwentuhan, at tila walang nagbago. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti ay naroon pa rin ang mga tanong na hindi namin nasagot noon. "Alam mo bang hinintay ko ang araw na ito?" Sabi niya habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Matagal kong inisip kung paano kita muling makikita. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ngunit habang naroon kami, unti-unting bumalik ang mga alaala, ang mga pangarap na sabay naming binuo at ang mga damdamin na akala ko'y nawala na. Sa pag-uusap namin ay naintindihan ko ang mga pagkukulang namin noon, ang mga salitang hindi nasabi, ang mga damdaming hindi na ipahayag. Hindi ba pwedeng subukan natin ulit? Ang tanong ko sa kanya, puno ng pag-asa. Alam kong mahirap bumuo mula sa simula, ngunit nararamdaman kong ito ang tanging paraan para maibalik ang lahat ng nawala. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagring ang kanyang telepono. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang binabasa ang mensahe. "Kailangan ko munang umalis," sabi niya, ang tinig niya ay may halong pagkabahala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari,
Ngunit alam ko sa sandaling iyon ay mayroong mahalagang bagay na nagaganap sa kanyang buhay. Habang siya'y nagmamadaling tumayo, naramdaman ko ang bigat ng hindi na ipahayag na damdamin. Ang saya na naramdaman ko kanina ay napalitan ng pag-aalala. Ana, anong nangyari? Tanong ko puno ng pag-aalala. Ngunit bago siya makasagot, isang lalaki ang pumasok sa coffee shop, hinahanap siya. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, nakuha ko ang sagot sa tanong ko. Habang nagmamadali siyang lumabas, iniwan niya ang isang liham sa mesa, isang piraso ng papel na puno ng kanyang mga saloobin. Para sa iyo, sabi niya bago tuluyang lumabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, at sa likod ng kanyang nangiti, nararamdaman kong may malalim na dahilan ng kanyang pag-alis. Binasa ko ang liham, ang mga salitang iyon ay puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit sa dulo ng liham, mayroong isang pahayag na nagbigay ng pag-aalala sa akin. Alam ko na hindi ito ang tamang oras, ngunit umaasa akong magkikita tayo muli. May isang bagay akong kailangang ayusin, isang bagay na matagal ko nang iniwasan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita, ngunit alam ko sa puso ko na mayroong mahalaga sa kanyang pag-alis. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng hindi naipahayag na damdamin at ang pag-asang muling magkikita. Ngunit ang tanong ay kailan at paano.